Okay, so meron tayo ditong ano mga kamaster. Itong unit na to nag-error ng P4 sa ano, indoor. So nung na-check natin nung ano nakaraan is okay naman yung mga wires, wala namang putol, walang sunog. So ang ginawa namin, nagdala kami ng compressor pang testing natin kung alin yung may problema, yung board or yung compressor. So meron kami dalang board, meron yung compressor. So testing natin to, tanggalin na natin yung wire kabit dito para matesting natin. Yan, tanggalin natin yung wire na connect doon, tapos kabit natin dito. Okay, so tanggalin natin yung mga wire doon na connect sa terminal ng lumang compressor, tapos kabit natin dito. Yan, tanggal na, so bitalin dito. Ano sabi ng commentator sa'yo? Nabaliktad. Okay, so yan, nakabit na natin sa ano, sa compressor natin na dala para matistingan na. So i-on na natin dun sa baba. So pag ito umandar, ibig sabihin may problema na yung ano, compressor niyan, itong luma. Pagka mga inverter kasi ng mga ano, mga kamaster, nung chinik namin yung resistance ng itong luma, okay naman yung resistance niya, hindi siya open winding. So good yung winding niya. Ang problema na lang is hindi siya umaandar. Tapos nag-error siya ng P4. Kaya nagdala kami nito. Ito pag aandar siya, ibig sabihin sira yung lumang compressor. Ngayon kung hindi siya aandar, so malamang may problema dito sa board niya. So may dala naman kaming board din, kompleto naman. So, ayos lang yun. Bilis ang trabaho pagka mayroong ganito tayo, laging mga dalang parts, di ba? Yan. Ngayon, pag hindi andar, automatic, palitan na namin agad itong buo. Okay, so mandar na yung fan. Kita nyo, mandar yung fan. Pag hindi andar ang compressor, namamatay siya ulit. So, ibig sabihin, nasa board ang problema. Yan, mandar na siya ng mabilis. Hindi pa rin umandar. Yan, kita nyo? Hindi pa rin siya umandar mga master. Hindi siya umandar. Hintayin natin mamamatay yan hanggang hindi umandar. Kasi kung hindi talaga, palit agad ako. Yun. Papatay na yung outdoor fan niya. Sigurado dun sa indoor unit, nag-error naman ng P4 to. So, ang problema nito is yung itong board. Papalitan natin ng board to. Mas malalaman natin mamaya. Okay, let's go. Okay, so ito yung bago nga, master. Palit natin dun. Tanggalin natin yun. Ano nga din pa mga kamaster, may share din ako sa inyo. Minsan yung mga P4 na error na yan, hindi naman, yung iba hindi nagkakaproblema sa board, hindi rin dito sa compressor. Minsan may nag-loss connection dito or nasusunog yung wire niya dito sa terminal. Yan i-check nyo. Ngayon pag na-check nyo, okay naman, wala namang sunog, walang natanggal ng wire. So ibig sabihin, nandito ang problema sa board. Okay, board or compressor lang yun. Okay, so natanggal na yung mga screw sa heatsink, saka yung screw dito sa body ng plastic. Yan, yung luma. Ay, sunog. Hindi ka nasunog yung PCB niya? Ano? Sunog. Itim. Parang sunog. Ano? Yan, tanggal na yung luma. Ito na yung ano, bago. Lagyan mo ng paste, Max. Meron pa eh. Ha? Lagyan mo ng paste. Lagyan natin ng paste. Ayan mga kamaster. Siyempre pag nagpalit tayo, lagyan talaga ng thermal paste yan. Punuan natin yan. Papaliguan natin ng thermal paste. Yan. So after natin yung kabit yung thermal paste, yan, kabit na natin. Sobrang dami na ng ano yan eh, thermal paste. Paliguan na siya para sure ball. Tagal na rin itong unit na to eh, no? Tagal mo ano siguro to, mga 7 years. Ngayon lang bumigay yung board niya. At least solid, di ba? Hindi akong problema nito. Hindi naman ito palagi. Okay, so kabit na natin yung
Bagong board. Yan mga master, siguraduhin nyo yung mga screw na yan. Ilapat nyo ng maayos para dun sa heatsink, dun sa IPM, para hindi masisira board. So yan, tapat na lapad siya. Okay. So yan sa loob niya, bolts na yan. Okay, so yan, ayos na mga master. Sara na natin yung cover niya. So i-on na natin sa baba. I-on natin, hintayin natin na andar. Okay, so yan, yung fan mga master, mandar na siya. Mandar na rin yung compressor. Yan, makita nyo yung amperahe niya, umaakit na siya ng dahan-dahan. Naka-hit mode pala ito mga master, naka-hit mode. So mamaya-maya, itong suction na to, iinit na to. Baliktad siya. Pagka-hit mode kasi, nag-activate yung reversing valve niya, maging nangyayari, mag-reverse yung cycle niya. So kung dati, pag cooling, ang yung refrigerant natin papunta dito yung flow niya. Ngayon, nag-reverse siya. Ito naman siya, papunta doon una, tapos pabalik dito sa baba. Yan, may iinit na to. Kita nyo, umaakit na yung amperahe. So sa mga pala, inverter unit, ganito siya. Dahan-dahan aakyat yung amperahe niya. Hindi katulad sa mga non-inverter unit, pagka-andar, mataas agad yung amperahe niya. So ito, nagdahan-dahan na siyang mainit. Okay, so working good na ito mga master. Uminit na yung suction niya. Yan, ito, 3.3 ampere. May aakit pa yan. So goods na to. Yan, dire-diretso. Malamig na rin yung buga ng hangin dito. Pag nag-hit mode talaga, malamig yung buga na dito. Tapos sa indoor, yun naman yung mainit ko, yung buga ng hangin sa indoor. Okay, so yun lang. Share ko na, thank you for watching. Ingat lagi.